Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Yan, happy midweek po at nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, maraming salamat Brother Melvin sa pag-set up ng ating pong devotional ngayong pong umaga. So ngayon ay February 21. Yan, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos dito po sa mga makalangit na dako. Sabi po dito, gaano tayo kamahal ng Diyos? So, salamat sa improvement ng ating po PowerPoint. Ayan, meron na tayong logo ng Adventist, na Seventh-day Adventist. Kasi trademark ngayon. Ayan, merong pang-pito. Yan, Seventh-day Adventist. Yan ang ibig sabihin yan. So ngayon po mga kapatid ay gaano tayo kamahal ng Diyos? Gaano nga ba tayo kamahal ng Diyos mga kapatid? Kayo, gaano nyo po kamahal ang inyong magulang, ang inyong asawa, ang inyong mga anak? At ito, gaano tayo kamahal ng ating pong Panginoong Diyos? Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Diyos na siyang nagbigay sa amin ng buhay sa umaga na ito ay kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo. Amin pong idinadalangin, inilalapit ang aming pong pag-aaral ngayong umaga. Inyo pong ugawad sa amin ang karunungan na nagmumula sa inyo. Aming idinadalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral dito sa John 17 verse 24. 23, inyo pong igawad sa amin ng patnubay at maintindihan namin kung gaano niyo po kami kamahal. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa 17:23 ng John, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsuko sa akin at sila'y iyong minahal kung paano ako'y iyong minahal. Aba, matindi ito, no? 17:23, isang panalangin ng ating pong Panginoong Jesus. Prayer to me, Jesus Christ. So gaano daw tayo kamahal ng Ama, mga kapatid? Ito po'y katulad ng pagmamahal ng Ama kay Jesus Christ. Aba, gaano ba kamahal ng Ama si Jesus? But of course, di ba, na hinayaan ng Ama na masakripisyo ang anak, mamatay ang anak para po sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, pantay yung pagmamahal ng Diyos Ama sa atin at kay Jesus Christ. Pero grabe, no? Grabe yung pagmamahal sa atin. Bagamat pantay yung pagmamahal, mas piniling isakripisyo ng Ama si Jesus Christ para sa atin. Para tayo ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe, kalalim ng pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin, ano? O kasi sabi dito, ikaw ang nagsugo sa akin. Sila'y iyong minahal kung paano ako'y iyong minahal. Di ba? Hindi pantay. Pantay, di ba? Teka. Pantay mga kapatid. Yung pagmamahal ng Diyos Ama sa atin at sa bugtong na anak. Pero, yun nga, mas pinili ng Diyos Ama na mamatay si Jesus in behalf of us. Grabe, grabe. Sabi pa dito sa makalangit na dako, parang masyadong mahirap paniwalaan. Ayan, na ang Ama ay magagawang ibigin o iniibig ang isang kaanib ng pamilya ng sangkatauhan gaya ng pagmamahal niya sa kanyang anak. Oo nga naman, napakahirap paniwalaan nito. Pero ito yung panalangin ni Jesus Christ nagmula mismo sa bibig ng ating pong Panginoong Jesus. Ngunit may kasiguruhan tayo ng ganun nga. Oo naman, kasi panalangin nga ni Jesus, di ba? At ang kasiguruhan ito ay dapat magdala ng tuwa sa bawat puso na gumigising ng paggalang at tumatawag ng hindi masambit na pasasalamat. Ako ito lang, ngayon ko lang ito na confirm kung gaano kamahal ang Panginoong Diyos. Hindi sumagi sa aking isip yung ganitong question Pero napakaganda, nandun lang sa sagot. Nandun lang sa talata yung sagot. Alam mo kapag talagang binabasa mo pa ulit-ulit yung Bible,
Kahit na nabasa mo na ito dati, pag binasa mo uli, may bagong message uli. Kasi ang salita ng Diyos buhay, kaya ako natutuwa sa ganito mga kapatid. Ano? Kasi ngayon ko lang nakita yung punto na ito dito sa verse na ito. Lagi ko itong pinapasadahan eh. Pag talagang tinignan mo ng matindi, no? At sabi dito mga kapatid, ito ba'y nakakatuwa? Ito ba'y masaya? Ako masaya ako mga kapatid. Alam mo, nung kayo'y dalagat binata, kapag kayo ay unang nagmahal, hindi kayo makatulog din nakangiti. Hanggang sa pagising nakangiti pa rin kapag nalaman yung mahal kayo ng taong mahal nyo rin. Di ba? Dito mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos sinasabi na yung pagmamahal niya ay kapantay ng pagmamahal niya sa anak. Pero para bagang lumalabas dito ngayong umaga, mas umabante yung pagmamahal ng Diyos Ama sa atin kaysa sa anak. Dahil si Jesus nagsakripisyo para sa atin, para tayo ay magkaroon ng buhay. Parang yun ang lumalabas, pero panalangin ni Jesus Christ ay pantay yung pagmamahal ng Ama sa atin at kay Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi walang katiyakan o katang-isip lamang. Totoo yan. Sa halip ito'y buhay na katotohanan. Bakit? Panalangin niya ni Jesus Christ, mga kapatid prayer yan ng ating pong Panginoong Jesus. Yan ay buhay na katotohanan hanggang ngayon. Dahil si Jesus ay muling nabuhay para sa atin. No? Ang manlilikha ng buong sanlibutan ay nag-aalok ng pagmamahal sa lahat ng naniniwala sa kanyang bugtong na anak bilang personal na tagapagligtas. Yun. O kung paanong iniibig niya ang kanyang anak. Yan pala mga kapatid, ang manlilikha, ang ating Panginoong Diyos, kung paano nagmamahal sa mga mananampalataya, ganun din yung pagmamahal niya sa kanyang bugtong na anak. No? Nag-aalok, sabi dito, nag-aalok ng pagmamahal sa lahat ng maniniwala sa kanyang anak. So ang Diyos Ama, nag-aalok ng pagmamahal sa mga taong maniniwala at mananampalataya kay Jesus. So, ibig sabihin mga kapatid ko, no? Ang Diyos pa mismo yung nag-aalok sa atin. Sino ba tayo mga kapatid? Again, walang mapapakinabangan ang Diyos sa atin dahil siya'y Diyos at siya'y naglalang ng buong sanlibutan. Maging dito at ngayon ang kanyang mapagbiyayang kagandahang loob ay ibinibigay sa atin na may ganitong kahang-hangang lawak. Gayon din sa pangako niya para sa atin sa buhay na darating. Yun, yung kagandahan loob ng ating Panginoon. Hindi lamang ngayon, kundi sa buhay na darating. Kung tayo ay sasampalataya sa Kanya, may panibagong buhay, may buhay na walang hanggan kay Jesus. Pero hindi yan automatic mga kapatid. Sabagat yan ay may process. Sa pagdating ni Jesus sa ikalawa, doon niya ibibigay yung buhay na walang hanggan sa mga mananampalataya. Hindi yan automatic na pagkamatay mo, doon na. Di ba katulad ng mga sinasabi ng mga tao, kahit masamang tao, ay nandun na siya sa langit. Para ma-comfort yung grief, di ba? Para maibisan yung kalungkutan, ganun na lang yung sinasabi. Pero hindi yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Di ba? Hindi yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Siya'y nagkakaloob ng bagay sa atin na parang sa isang prinsipe sa buhay na ito. At bilang tumanggap ng kanyang biyaya, nais niya na tayo ay masiyahan sa lahat ng mga ng mag-aangat, magpapalawak at magtataas ng ating mga karakter. Kanyang panukala na tayo maging kaayon sa mga makalangit na bulwagan sa itaas. So ang turing sa atin ng ating pong Panginoong Diyos ay para bagang tayo ay isang prinsipe at prinsesa. Na tayo ay pinagkakalooban, inaalok ng pag-ibig, inaalok ng buhay na walang hanggan. Parang yun ang trato sa atin ng ating pong Panginoong Diyos Ama. Hindi niya tayo tinatrato na parang isang basahang makasalanan, walang silbing nilalang, no? Patapon. Hindi ganun ang trato ng ating Panginoong Diyos Ama sa bawat isa sa atin. Kundi ang trato sa ating mga kapatid, tayo ay maligtas. Ang trato sa atin ay tayo ay isang prinsipe, isang maharlika. Pero in reality, we are not, mga kapatid, no? In reality talaga, hindi. Pero yun ang turing sa atin ng Panginoong Diyos. Ano ba ang turing sa iyo ng ibang tao? Maaring maraming mata pobre na ikaw ay tinitignan mula ulo hanggang paa.
Maaring ikaw ngayon ay initsapwera ng ibang tao dahil wala kang kapangyarihan. Pero naisip ko, no, lahat ng bagay dito sa mundo nilikha ng Panginoong Diyos. Tapos ang tao pinagmamalaki yung meron siya sa ibang tao na sa katotohanan pala, tayo ay pantay-pantay lang sa mundong ito. No? Marami ka lang na-acquire na mga kayamanan na pansamantala. Mabibili mo, marami ka lang na-acquire na pambili ng pansamantala. Pero in reality, yung buhay natin pare-parehas lang. Yung buhay natin pare-parehas lang. At ang kailangan natin ay si Jesus Christ, ang ating Panginoong Diyos na nagmamahal sa atin ng walang hanggan. Kasi sabi doon sa Mateo 13, di ba? Na ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan, di ba? Yung minamahal ng Panginoong Diyos ng walang hanggan si Jesus eh. Pero mga kapatid, sabi doon sa John 17, the prayer ni Jesus, kung paanong mahal ng Ama si Jesus, ganun din yung pagmamahal sa atin. Ibig sabihin yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin, walang hanggan mga kapatid. At nais niya na yung karakter natin ay maging maayos na tayo ay fit doon po sa langit o sa bulwagan ng langit. Fit to heaven. Ayan. Yung pong karakter natin, maging fit tayo sa langit. Hindi para tayo ay maligtas dahil tayo ay niligtas na ni Jesus eh. Yung pag-mold ng ating karakter mga kapatid, para tayo ay maging fit doon sa langit. Ibig sabihin, para ikaw at ako ay maging in, katulad ng mga sinasabi ng mga kabataan ngayon, para maging in ka, para ikaw maging kasama, para ikaw bagay doon sa pupuntahan, di ba? Doon sa okasyon. Kung anong okasyon mga kapatid, yun dapat ang suot, di ba? Nung malapit yung banquet ng Gibba, natapos na yung banquet ng mga kabataan sa district, tapos merong couple seminar. Kung ano yung appropriate na damit, yun dapat yung isuot mo. O, di ba? Ay ganun din sa langit. Ang pupuntahan natin, langit mga kapatid. Ganyan ba ang ugali ng pupunta sa langit? Kailangan ay maging fit to heaven ang bawat isa sa atin. Di ba? Yun ang pinakamahalaga. Pagkatapos tayong iligtas ng Panginoon. Yung mga may malalapit na ugnayan kay Kristo. Sino nga yung may malapit na ugnayan kay Kristo? Yung mga nagsakripisyo ng kanyang kalooban sa Panginoong Diyos. Ay ilalagay niya sa mga posisyong mahahalaga. Ang lingkod na gumagawa ng kanyang pinakamabuti magagawa para sa kanyang Panginoon ay tinatanggap sa isang pamilyar na pakikipag-ugnayan sa kanyang gustong-gustong sundin. Ayan. So dito po mga kapatid ko, no, ang mga tumanggap sa ating Panginoon, ano ang ginagawa? Yung pinakamabuting magagawa para sa ating Panginoon. Ayan. Para sa kanyang Panginoon. Kung tayo ay nakaugnay sa ating Panginoon, again, katulad ng ating mga napag-aralan, kung nakaugnay sa ating Panginoon, sinusunod yung kalooban ng Panginoong Diyos. At ang kalooban ng Panginoon, ma-mold yung ating pong karakter para fit tayo doon sa langit na bayan. Doon tayo sa langit na bayan. Doon tayo titira, yun yung ating pong ugali na mababaon doon sa langit. Di ba? Kasi nga dito sa sanlibutan, yung lahat ng meron tayo, hindi naman natin madadala doon sa langit. Dahil yung mga bagay dito ay mga chief. Ibig sabihin ay chief dito. Ibig sabihin mga kapatid, mga nasisira yung mga nandito sa sanlibutan eh. Ang bagay doon sa langit yung hindi nasisira. Kaya nga, yung ating mga karakter, yung ating mga ugali, ay ating ma-mold. Kasi ito yung bagay na hindi masisira kailanman. Di ba? At babaguhin pa ng Panginoon yung ating katawan na hindi nasisira. O, ganito pa rin yung ating itsura, di ba? Mabumold lang, tatangkat lang sigurado. O, yung mukha natin ganun pa rin kasi makikilala pa rin natin ang isa't isa. Pero, mga kapatid, yung ating pong katawan na nasisira, maaalis ito. Papalitan ng katawan na hindi nasisira. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung hindi tayo maniniwala dyan, ano pa ba ang paniniwalaan mo? Di ba? Wala namang ibang nag-offer ng ganyan eh. Maniwala ka sa palabas, palabas lang yun. Sa pelikula lang yun, di ba? Sabi dito, sa matapat na pagsasagawa ng tungkulin, ay maari tayong maging kaisa ni Kristo. Sapagkat silang sumusunod sa mga utos ni Kristo,
ay manayang makipag-usap sa Kanya. Di ba katulad sa ating lesson, yung wisdom of commandments, yung pong karunungan na makikita sa kautusan ng ating pong Panginoong Diyos. Kung tayo ay susunod sa utos ng ating pong Panginoong Jesus, ang sabi dito, magiging kaisa tayo ng ating tagapagligtas. Siyang nakipag-usap ng pinakapamilyar sa kanyang pinuno ay may pinakamataas na pagkaunawa ng kanyang kadakilaan at siyang pinakamasunurin sa kanyang mga utos. Totoo yun. Yung kanang kamay ng isang pinuno, ng isang general, o ng isang samahan, ang kanyang pakikipag-usap ay parang pamilyar lang, parang kaibigan lang yung pakikipag-usap niya. Pero kung ikaw ay isang alipin, isa kang soldier lang, ang iyong pakikipag-usap ay iba. Di ba? May talagang parang kinakabahan ka. Pero dito mga kapatid, gusto ng ating Panginoong Diyos na yung ating pakikipag-usap sa Kanya ay parang friends lang natin siya. O talagang meron tayong ugnayan sa Kanya. Ayan. Ibig sabihin, ikaw yung pinakamasunurin sa utos ng ating Panginoong Diyos. Isa ka sa mga lingkod ng ating pong tagapagligtas. Kasi ganun yung pakikipag-usap mo. Sa buhay ng tao, ang mga bagay na banal at sekular ay kailangang gawin. Ang ilan ay sa linya ng negosyo, ang ilan ay sa ministeryo ng salita, at ang ilan ay sa iba't ibang gawain. Sabi dito, ngunit kapag ang tao ay nagkaloob ng kanyang sarili kay Kristo at umiibig sa Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas, naglilingkod siyang may pagtatalaga na kasama ang kanyang buong pagkatao. Ayan. So dito mga kapatid, ang buhay ng tao ay pinagsasabay yung banal at sekular. Okay yan mga kapatid ko. Pero kung tayo ay talagang na kay Kristo, ang sabi dito, kung tayo ay na kay Kristo, kapag ang kalooban natin ay ibinigay natin sa ating Panginoon, ang paglilingkod sa Panginoong Diyos ay buong pagkatao. Puso, isip, napag-isip-isip mo na ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kaniyang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, hanapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya,
Amen mga kapatid. Salamat po sa awit na yan at salamat po Pastor. Medyo naglobat yung kanyang laptop sa dulo, no? Pero patapos na po yun. Tinry kong tingnan sa dulo kung mayroon pa, pero ala na po. Siguro nung nabuhay yung kanyang recording, hindi na rin nag-record, pero nag-save na yung file, ano po. Ayan na, pakinggan natin. So yun, nakita ko dito, talagang tunay na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang kapantay mga kapatid. Tapos tayo ito ay mga lapastangan, ano po. Mga lapastangan. Wow, praise the Lord, 45 viewers ngayon, ano po. Kayong mga nariyan sa live, ala pong mas maswerte sa inyo kundi tayo, ano po. Kasi tayo ay nandito. Nating nasumpungan kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, ano po. Kaya tingnan nyo, alam nyo sa nakikita ko dito, paulit-ulit yung mga lesson, pero alam nyo ang bagay na inuulit, ito yung natatandaan. Blessing, ano. Pag paulit-ulit, huwag kayong magtaka, dahil tayo rin na may paulit-ulit na nakalilimot, at saka pag paulit-ulit natatandaan natin yan. So yung ating paglilingkod daw sa Panginoon Diyos ay dapat ay buong pagkatao. Hindi pwede naglilingkod ka sa salapi, naglilingkod ka sa Diyos. So yes, hindi masamang yumaman, no? Pero dapat nasa tama, no? At meron pang isa, yung babaguhin pa lang ating karakter para maging fit sa langit, hindi para maligtas, ano po. Ayan. Dapat yan ay lagi nating maririnig, para babaguhin yung ating karakter para maging fit sa langit, kasi hindi tayo fit doon, no? Pagka tayo dala natin yung ating maruming pagkatao. Isa pa yung ating physical na pangatawan, babaguhin din para maging fit sa langit, dahil doon lahat ay mga malulusog, ano? Walang sakitin doon, ano po. So yan, salamat Pastor, at tunay na Diyos ay mahal na mahal tayo, no? And kaya kahit ito tayo ay patuloy na nakagawa ng kasalanan, patuloy na inaabot ang ating mga kamay. Kaya salamat po Pastor, at sa paalala muli sa amin, at salamat sa Diyos sa kanyang pagmamahal. Panalangin natin ang bawat isa sa oras na ito, na ang ating pagbabago ng karakter ay magpatuloy pa hanggang sa tayo maging fit doon sa langit na bayan. Isama natin sa panalangin si Brother Reynaldo Eusebio. So mauoperahan, siguro mapuputol na tuluyan yung kanyang paano po mga kapatid, na kailangan ng kanilang pamilya ng panalangin, at kailangan din nila ng malaking halaga para sa operasyon, ano po. Ganyan po ang buhay natin, minsan malungkot, madalas malungkot, ngunit tuwing umaga dapat tayo masaya, pagkat sa bagong umaga may pag-asa, ano po. May pag-asa. Pakisama sa panalangin na maging mabuti resulta ng x-ray ko kahapon. Salamat po, sabi ni Nanay Fina. At kasama din natin si Ate Lorna, ano po, pasalamat. At yung kanyang endoscopy ay walang nakitang pangit, ano po. So praise the Lord. At kasama natin sa panalangin yung ating 43 viewers until now. Andiyan pa sila 44. So tayo mananalangin mga kapatid, ano po, nasa pagitan natin ng Panginoon. Tayo ay patuloy na, habang nananalangin tayo, ipanalangin nyo rin ako, ano po. At saka yung mga iba nyo mga prayer, isama nyo na rin, mga hindi ko mababanggit. Ano po, kaya tayo ay sama-sama magdalanginan mga kapatid, nasa pagitan natin ng Panginoon. Let's pray po. Dakila at mapagpala naming Amang Banal na nasa langit, salamat sa umaga po na ito, na kami ay patuloy niyong sinamahan, ginabayan, binigyan kami ng sapat na kapahingan sa buong magdamag. At higit sa lahat, salamat po sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na nagmumula po sa inyo. Salamat din sa pagpapaalala sa amin kung gaano niyo po kami kamahal, na tunay na wala itong katumbas na kahit ano paman. Ngunit sa kabila na inyong kabutihan at pag-ibig, ito kami ay hindi karapat-dapat. Ngunit ganun pa man, patuloy nyo iniabot ang inyong mga kamay. Nawa po sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, pakikinig, pag-aaral, ay patuloy na aming karakter ay aming mabago dahan-dahan katulong po ng Holy Spirit, sapagkat wala kaming magagawa sa aming mga sarili lamang. Salamat, at meron kaming devotional na ganito na nagpapaalala sa amin ng aming pangit na karakter,
At higit sa lahat, nagpapaalala sa amin kung gaano niyo po kami kamahal. Maraming salamat po, Ama. At sa umaga nito, nais namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. At kami ay inyong samahan sa buong maghapon. Naway ang aming mga natututunan ay aming maisabuhay. Mabago namin aming karakter, maging fit po dyan sa langit na bayan. Ganyan din ang aming mga pamumuhay ay aming pong dinadalangin sa inyo, kalusugan, at ganyan din ang aming hanap buhay ay maging sapat sa aming mga pangailangan at makatulong din naman kami sa iba. Kailangan din namin mga kapatiran na nakikinig ngayon ang aming mga prayer request. Una-una ang pasasalamat ni Ate Lorna na sa kanyang endoscopy ay hindi nakakita ng pangit na bagay doon. At patuloy na kalakasan ng dalangin namin sa kanya. Kasama na rin si Kuya Bobby. At ganyan din namin dinadalangin ang pamilya ni Brother Reynaldo na sila ay inyong samahan sa mga oras na ito. At si Brother Reynaldo Eusebio ay nangangailangan ng operasyon para sa kanyang paa. Sila po ay samahan sa mga panahon na ito. At higit sa lahat, ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan, pambayad sa ospital, sa doktor, na alam namin na kami ay walang magagawa kung kami hindi hihingi po sa inyo. Amin din dalangin ang iba pang mga kapatiran na nakikinig ngayon. May mga prayer request kami na nais namin isama sa panalangin. At ganyan din kasama Nanay Fina na naway maging mabuti ang resulta ng x-ray na kanyang isinagawa kahapon para sa kanya tadyang, at patuloy na kalakasan, kagalingan ni Gawad po sa kanya. Kasama na rin si Tatay Rudy Hariko Hermoso. Sama din po namin sa panalangin ang pamilya ni Brother Rester Larete sa pagpanaw po ng kanyang ina. Alam namin na malungkot ang ganito pangyayari, ngunit salamat sa lesson sa araw-araw na aming naririnig sa inyo. At ito ay tunay na malinaw sa aming isipan na ang buhay dito sa mundo ay panandalian lamang, at nariyan sa langit na bayan ang buhay na walang hanggan na inyo binigay sa amin. Maraming salamat din po, at kami patuloy nyo sinasamahan, natututo, at kami ay naunawaan namin ng mga bagay dito sa sanlibutan. Dalangin namin na i-comfort po ang kanilang pamilya ni na Brother Reste Larete, at pagkaloob sa kanila ang kanilang mga pangailangan, at sila ay patuloy na samahan pa rin, maging matatag pa rin sa kanilang pananampalataya sa pagkabila ng kalungkutan na dumating sa kanilang buhay. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng mga gawain ng aming district, ng aming bawat iglesia, na patuloy kaming maging sapat sa makatulong kami sa gawain na ito. Dalangin din namin ang parating na couple seminar, nawang lahat na posible maka-attend na may sasakyan, pan-travel ay makarating, upang sa ganun kami lahat ay maging mapagpalad, makuha namin ang blessing sa seminar na yun, at matutunan namin ang kahalagahan ng mag-asawa na nagnanampalataya sa inyo po. Amin din dalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Patuloy namin dinadalangin sila Ana Roosevelt Tolentino, good health ang aming dalangin para sa kanila, sa kanya, buong pamilya, at kung ano man ang kalagayan niya sa kalusugan ngayong mga panahon na ito. Ito ay aming nilalapit sa inyo, na kayo ay hipuin po siya ng inyong mapagpagaling na kamay. Ngayon din ang good health sa mga anak ni Sister Medin Peligro Cotao na si Harain Cory, at ang family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga apo at mga anak, at ang kalusugan din na family ni Sister Rose Crising Carnado, Sister Dang de la Cruz, at lahat ng mga naririto. Ngayon din ang mga Bible students sa aming mga nasakupan, kasama na si Conrado Generoso Cando. Naway isang araw tanggapin niya ang pag-ibig ng Diyos na inaalok po sa kanya.
at makasama niya ang kanyang buong pamilya sa pagsamba. Kasama din namin ang family ni Mike and Martha Mamaril, family ni Tata Cesar, Heidi De Leon, kasama na sina Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at si Harold. Kaya din ang mga Explorer Bible students sa Tabacao, San Antonio, Sagapan at sa San Leonardo, ganda si General Tenyo. Kasama namin sa panalangin ng kalakasan at recovery ni Kuya Delphine Cao, Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate JJ Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, Kuya Mike, gayon din si Brother Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, at kagalingan ng aming dalangin sa iba pang mga kapatiran namin na sina Melo Jane Ronas Tibayan, si Sister Dora Magana at Sister Nena Salazar. Kasama na rin yung anak ni Brother Resty na si Baby Josiah. Ganyan din si Sister Janet Salvado, Sister Adele, si Tatay Carlito, Nanay Fina, si Tatay Rudy, Michael Turella, si Daniel, ang mga parents ni Pastor. Ganyan din si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Dumali Loreto, si Brother Arman Reyes, Rinaldo Eusebio, Ding Bautista, Pining Eugenio, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy. Kasama namin sa panalangin sina Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Amy Kelantang, Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Marilita Sitayan, Sister Pichi na patuloy na nagtitiwala sa inyo, Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica at si Rebecca Francisco. Kasama na rin si Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si Arisi, Sister Nena, si Tia Aning, Tia Aurora, Ate Sally Sanchez, Sister Janet Montevero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatid po na ito ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Alam namin na kayo nariyan, nakabantay sa amin, sinasamahan kami at pinagkakalob sa amin ang the best para sa amin, pagkat kayo ang pinakamarunong ng Diyos, pinakamapagmahal sa lahat, at higit sa lahat, maawain at mapagpatawad. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.